John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Batay sa John 3:16, ang Diyos ay hindi lang nagsasabi na mahal kita. May ginawa siya, nagbigay siya. Mga kapatid, maraming tao ang nagsasabing mahal kita. Kaibigan, sinasabi. Pamilya, sinasabi. Magulang, sinasabi. Pero tanong, paano mo malalaman kung totoo ang pag-ibig? Sagot, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At dito natin makikita ang pinakamalinaw na halimbawa, ang Diyos mismo. Ito ang main text natin. Sa John 3:16 ay sinasabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pansinin ang salita, He gave. Siya ay nagbibigay. Hindi sinabi, He felt love. He said love. Kundi, He gave. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay kumikilos. Kalagayan ng tao. Bakit kailangan magbigay ang Diyos? Dahil ang tao ay makasalanan. Nalayo sa Diyos. Walang kakayahang iligtas ang sarili. Sabi sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Walang exempted. Kasama ko, kasama ka. Kaya kailangan nating ng tagapagligtas. Ang ibinigay ng Diyos, hindi lang basta tulong ang ibinigay ng Diyos. Binigay na ang kanyang anak, si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Isipin mo ito. Kung mahal kang tao, mahirap na nga ibigay ang pera. Mas mahirap ang oras. Pero ang anak, yun ang pinakamataas na sakripisyo. Halimbawa, Abraham at Isaac. Inutusan si Abraham na ihandog si Isaac. Pinakita niya ang pagsunod, pananampalataya, pagtitiwala. Pero tandaan, pinigilan ng Diyos si Abraham. Hindi natuloy ang sakripisyo. Pero, ang Diyos, hindi niya pinigilan ang sarili niya. Ibinigay niya si Jesus. Romans 8:32. He would not spare His own Son. Ibig sabihin, walang tinira ang Diyos. Buong pagmamahal ang ibinigay niya. Pag-ibig na may sakripisyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasarili. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Pangalawa, may sakripisyo. May kapalit, may sakit, may hirap. Malayunin para ligtas ka. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sipin mo ito, may taong mahal na mahal mo at may sakit, siya na hindi magagamot. May isang paraan lang para siya ay mabuhay. Ikaw ang papalit. Ibibigay mo ang buhay mo. Mahirap, diba? Pero iyon ang ginawa ng Diyos at higit pa. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos, ano ang gagawin ko bilang tugon? Magbigay din tayo sa Diyos. Hindi niya hinihingi ang perpektong buhay, pero hinihingi niya puso mo. Pwede mong ibigay
oras, panalangin, o pagsunod. Iwasan ang kasalanan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Kung mahal mo ang Diyos, sumunod ka. Pangatlo, ipakita ang pag-ibig sa iba, kagaya ng pagtulong, magpatawad, magmalasakit. Dahil ang tunay na pag-ibig nabibigay. Powerful declaration. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. May halaga ako. Di ako pinapabayaan. Mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay na. Ang tanong, ikaw, ano ang ibibigay mo? Tayo sandaling manalangin. Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi lang salita ang iyong pagmamahal, hindi gawa at sakripisyo. Salamat dahil ibinigay mo ang iyong anak para sa amin. Tulungan mo kaming matutong magmahal, magbigay at sumunod sa iyo araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.